Marami po nagtatanong, Bang, ikaw ba ay pamangkin ni Pinoy? Hindi po. Hindi po ako pamangkin ni Pinoy. At mas lalong hindi po ako anak sa pagkabinata ni Pinoy. Baka kasi may tinatago daw si Pinoy, ngayon lang lumabas. Hindi po ako anak ni Pinoy. Kami po ay magpinsan. At yung aking ama at yung kanyang ama ay magkapatid. Kaya kami po ay pinsang buo. Yung ama po ni President Noy, si Ninoy Aquino, alam ko po, marami pa naman dito ang nakakaalala, siya po yung inspirasyon sa buhay ko. Ako po ay 6 years old, nung pinatay po siya, at nung panahon yun, hinikayat po kami mga Aquino na magsalita sa entablado at sabihin sa taong bayan na mali ang nangyari sa pagkamatay ni Ninoy Aquino. At nung ako po ay 7 years old, yung unang-una ko pong pagkatalumpati ay dito po mismo sa Binyan, Laguna. 1984 po yun. 7 years old po ako. Batang-bata, maliit, kulot at mataba. At nagtatalumpati po sa mga tao tungkol sa pagkamatay ni Ninoy Aquino. Kaya through the years po, ang buhay ni Ninoy Aquino, ang paninilbihan ni Tita Cory, at syempre, yung pang-araw-araw na pagpupursige ng ating presidente para sa kapakanan ng ating bayan, yan po yung inspirasyon ko. At ngayon po, bilang isang kabataan, at alam ko po, napakaraming mga kabataan na nandito, sinasabi ko po sa inyong lahat, nandito ko ngayon, si Benigno Bam Aquino, handa pong manilbihan at handa pong ipagpatuloy ang nasimulang laban para sa ating bayan. Alam niyo po, sa mga nakaraang 2 taon, napakaraming pong nangyaring maganda. Napakaraming reforma na pong magandang nangyari. Alam ko po, si Mayor Lenden kasama po sa mga reformang ito. Pwede po kayong pumalakpak. Unang-una, isang napakalaking programa para sa mga pinakamahihirap sa ating bayan, yung 4-piece program. Pwede po kayong pumalakpak. Dito po sa ating 4-piece program, kung nakakatanggap po kayo, isang paraan kung saan nabibigay talaga ang pera ng bayan sa mga pinakanangailangan. PhilHealth coverage, ngayon po, meron ng universal healthcare coverage ang ating mga kababayan. At pag napasa na po ang batas ng universal healthcare coverage, lahat po ng Pilipino, mayaman man o mahirap, meron ng tulong pagdating sa pangkalusugan. Yung K-12 program, isang napaka-ambitious na programa. Ngayon po, kaparehas na natin ang mga ibang bansa pagdating sa number of years of education. Ngayon po, ka-level na natin sila. Pwede po kayo pumalakpak kung gusto po ninyo. Malayo po dito, pero sa Mindanao, after decades, meron na pong kapayapaan sa Mindanao dahil sa Bangsamoro Framework Agreement. At alam naman po natin, umaarangkada ang ating ekonomiya. Sabi nga po ng mga ibang banyaga, tayo ngayon ang tigre na ng Southeast Asia. Napakaraming pong mabuti nangyayari. At yan po ay hindi lang dahil sa ating presidente, si Pinoy, hindi lang po dahil sa ating mga local officials, gaya ni Mayor Len, kung hindi dahil ang taong bayan sumagot sa hamon ng Daang Matuwid. At sinabi po ng taong bayan, opo Pinoy, kami ngayon sumasang-ayon. Dito na kami ngayon sa Daang Matuwid, kung saan ang mga reforma hindi lang pangako, kung hindi nagkakatotoo ang mga reformang kinakailangan ng ating bayan. Pero alam naman po natin lahat, marami pa rin kailangan gawin para mapagpatuloy po ang Daang Matuwid. Sa mga kabataan na nandito, alam ko po na marami sa atin kinakabahan kung magkakaroon ng trabaho. Meron ba dito ang graduating na sa Marso? Itaas ang kamay, mga graduating. Alam ko po na marami sa inyo kinakabahan kung meron trabaho o wala. Yan po yung bibigyan mo natin ng pansin na ang lahat ng kabataan sa ating bayan magkakaroon ng pagkakataong makapagtrabaho at mahal ang trabaho, maganda ang sahod at bagay sa pinag-aralan po natin. Alam ko po, napakatinding problema niyan. Alam ko po, na napakarami nagbibenta dito, mga maliliit na negosyante, naghahanap pa rin po ng tulong at lunas mula sa ating gobyerno. Marami sa mga nagdenegosyo sa ating bayan na nangangailangan ng suporta ng ating gobyerno at yan po yung ibibigay po natin sa mga entrepreneurs po natin. Alam niyo naman po, kasama po ako sa Go Negosyo Program, sa Happy Noy Program na tumutulong sa mga maliliit na negosyante. Sisiguraduhin mo natin
na ang bawat pamilyang Pilipino may negosyo, may trabaho, may kita at umaasenso. Yun po yung pakay po natin at yun po yung gusto po natin gawin. Alam niyo po, hindi po madali ang daang matuwid. Marami pa pong reforma kinakailangan gawin. Marami pa pong mga reforma kailangan sundan pa. Mga tulong sa mga kabataan, tulong pagdating sa trabaho, tulong pagdating sa negosyo. Pero alam ko po na makakamit natin ito. Yung mga kaaway po natin nagsasabi, yan daang matuwid, slogan lang yan. Hindi naman totoo yan. Pero ako po, nagsasabi po sa inyo, at hope ko po, naniniwala rin po kayo dito, na sa daang matuwid, ang mga reforma na gawa na, kailangan ipagpatuloy pa, kailangan itaguyod pa, kailangan ipalakas pa. Dahil ngayon, kung tayo bibitiw, ngayon na nakakadalawat kalahating taon na tayo under President Noy. Ngayon po siguro kailangan magsama-sama tayo, magtulong-tulungan, at ituloy-tuloy na po natin ang pagkakaroon ng daang matuwid sa ating bayan. At alam ko naman po, na hindi po yan mapapaako, magiging totoo po yan. Dahil imposibleng lumihis sa daang matuwid kung ang nasa puso ng mga opisyales, ang nasa puso ng mga programa, mga polisiya, mga legislatura, lahat ng ginagawa namin, kung ang nasa puso po ay ang taong bayan, ang boss at bida ng mga mamamayan, kung kayo po ang nasa puso ng mga opisyales, kung kayo po ang nasa puso ng lahat ng mga programa ng ating gobyerno, alam ko po, hindi po tayo lilihis sa daang matuwid. Yun po yung aking mensahe. Gusto ko lang po ipaalala sa inyo, kami pong Team Pinoy, kami po yung mga nagsabi, Opo Pinoy, ipagpapatuloy nga natin ang mga reformang nasimulan na at sisiguraduhin natin maisa sa katuparan ang mga reformang kinakailangan sa daang matuwid. Ngayon, hindi po ito pangkaraniwan dahil alam ko po, Valentine's Day ngayon, meron po akong mga rosas na gusto po sana ibigay. Yung pangunang rosas ko po, ibibigay ko na po sa ating mayora kay Mayor Len Alonte. Mayor, Happy Valentine's Day. Yung pangalawa po, kay Senator Jambi Madrigal. Yung pangatlo po, kay Senator Risa Ortega.